Sa sports saksi, nasa Los Angeles, California na po si pambansang kamao Manny Pacquiao para sa huling bahagi ng kanyang pagsasanay sa laban nila ni Timothy Bradley. At kasunod ng pagkapanalo ni Floyd Mayweather Jr. sa kanyang laban kontra kay Miguel Cotto, payag na kaya ang pambansang kamao na sa pinakaabangang pakikipagtuos kay Pretty Boy? Mula sa California, saksi si Chino Trinidad. Matagumpay na nasupit ni Floyd Mayweather Jr. ang WBA light middleweight title mula kay Miguel Cotto sa pagtutuos nila kahapon sa MGM Grand Garden Arena. Unanimous ang desisyon ng mga hurado pabor kay Pretty Boy. Ang pagkapanalong ito ni Mayweather muling nagpasingaw ng mga usap-usapang pagharap nila nang minsan na rin tumalo kay Cotto. Walang iba kundi ang ating pambansang kamao. Sinagot niya ni Manny Pacquiao sa pagdating niya sa Los Angeles, California. Hindi man isinasara ang pinto rito. Sabi ni Pacman, mas pinagtutuunan pa raw niya sa ngayon ang laban nila ni Timothy Bradley. Tapusin natin yung may laban pa akong John sa kapag-usapan. Katunayan, ngayong Lunes sa Amerika ay simula na ng pinag-iba yung preparasyon ni Pacquiao. Pero nitong weekend, nagsimba muna si Pacquiao sa Christ the King Church. He said God has a plan and we need to stick to it. And he's right. He hasn't got cocky, he hasn't got snobby. He still loves people. At noong noon, ang linggo ng hapon ay nakalaan sa pagsusugal. Ngayon may Bible sharing si Pacquiao kasama ang kanyang spiritual advisor na si Jeric Soriano. Mula rito sa Los Angeles, California, Chino Trinidad ang inyong naging saksi. Naging makulay naman ang pagbubukas ng Palarong Pambansa 2012 sa Lingayen, Pangasinan. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang panauhing pandangad sa pagtitipon na nilahukan ng 30,000 delegado mula sa 17 rehiyon sa bansa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga ng sports sa mga kabataan dahil isa itong pagkakataon para ipakita ang kanilang talento. Dumalo rin sa opening ceremony sina dating Pangulong Fidel Ramos, Deputy Secretary Armin Luistro, DILG Secretary Jesse Robredo at Philippine Olympic Committee Chairman Peping Cojuangco. Ang PBA star na si Danny Ildefonso naman ang nagsilbing torch bearer. Buhay na naman ang mga Santa Cruzan ngayong Mayo. Tradisyon na nagmula pa noong panahon ng mga Kastila. At sa Barangay Saksi, sinilip namin ang pinaka-inaabangang prosesyon sa Barangay 11 sa San Juan at narito po ang report. Suot ang kanilang makukulay na gown. Iniikot ng mga reyna ng Santa Cruzan ang Barangay 11 rito sa San Juan City. Sa mahigit 4 na dekada ng pagsasanta Cruzan sa barangay, pirming si Aling Norma ang voluntaryong Hermana Mayor. Panata ko na yung nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan ako ng anak. Tsaka maganda ang blessing na may binibigay sa aming mag-iina. Kabilang ang mga nag-escort, aabot daw sa mahigit 80 kabataan ang pinaganda at pinapogi ng buong barangay. Si Nanay Edith, naipasa na raw sa kanyang 13 taong gulang na anak ang korona sa pagre-reyna Emperatriz. Ano to kasi ng mga saints, lalo na ni Mama Mary. Ano kasi ako kay Mama Mary. Kaya gusto ko ganun din maging kagawian namin, ng family namin. As a teenager po, magiging good model po ako sa kanya na mas mataas pa po yung faith nila kay Mama Mary and kay God po. Todo abang naman ang mga kapitbahay nila at ilang dayo sa prosesyon. Ano pa inaabangan niyo sa kanila sa mga nagsasagana? Yung mga Reyna Elena, yung kanilang mga suot, yung tinitingnan namin kung alin ang pinakamagaganda. Ayon sa isang historian, panahon pa ng Kastila nagsimula ang Santa Cruzan sa Pilipinas para mahikayat ang mga tao sa bawat komunidad na magsimba sa simbahang Katoliko at alalahanin ang kwento ni Santa Elena sa kanyang paghahanap sa krus ni Jesus. Bahagi rin ito ng Flores de Mayo na ipinagdiriwang sa buong buwan ng Birheng Maria. As part of the Catholic tradition, the Spanish friars, in commemoration of this historical event, the finding of the true cross of Christ by Elena or Saint Helena, they now celebrate this Santa Cruzan. Kaya nakagawian na raw na ang pinakamaganda sa komunidad, ang piliing Reyna Elena. Na-overwhelm ako kasi ako yung napiling Reyna Elena. So yun, parang naging proud ako sa sarili ko. Para sa saksi, Trisha Zafra, nag-uulat.
Balita naman mula sa Hong Kong, halos 200 tao po ang non-stop na nagtawanan. Hagalpak sa katatawa ang mga lumahok sa paggunita sa World Laughter Day. Bago po niyan ay nag-warm up muna sa pagtawa ang mga kasali na karamihan ay mga senior citizen. Pagkatapos ay pumarada na po sila habang tumatawa. Ayon sa isang instructor ng laughter yoga, mainam ang pagtawa para ma-exercise ang diaphragm at mapabuti ang paghinga. Kung nasa ng balita, ikaw tanggigan ng katotohanan. Magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang Eyewitness at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.